Nais mo na bang malaman kung bakit ang ilan sa pinakamahalagang aral sa iyong buhay ay dumating sa gitna ng matinding sakit? Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong uri ng karunungan na inihahayag lamang ng langit kapag ang puso ay wasak? Isang karunungang itinatago, tinataka ng kalangitan, at ibinubuhos lamang sa mga lumalakad sa lambak ng pagdurusa ng may pananampalataya. Isang espiritual na revelasyon na hindi matatagpuan sa mga aklat ni sa mga salita ng marurunong, kundi sa katahimikan ng mga luha at sa kadiliman ng kaluluwa. Sa mga sandaling tila wala ng pag-asa, may misteryo at lalim sa sakit. Sinisira tayo nito. Ngunit ito rin ang humuhubog sa atin. At sa prosesong ito, kapag tila gumuho na ang lahat, unti-unting sisikat ang liwanag. Sa lugar kung saan maraming sumusuko, dun bumulong ang Diyos ng kanyang pinakamalalim na sikreto. Bakit kaya umiyak si Jesus? Bakit dumanas ng apoy ng paghihirap ang mga propeta bago sila pinahiran ng Diyos? May nakatagong pattern sa lahat ng ito, at kung mauunawaan mo ang ating pag-aaral ngayon, magbabago ang iyong pananaw sa sakit at sa buhay magpakailanman. Sa susunod na mga minuto, matutuklasan mo kung paano ginagawang karunungan ng Diyos ang pagdurusa, ginagawang revelasyon ng luha, at ginagawang daan ng pagpapagaling ang mga sugat. Ang video na ito ay maaaring siyang kasagutang matagal mo nang hinahanap. Maaaring dito mismo nais makipag-usap sa iyo ng banal na espiritu. Ngayon, huminga ka ng malalim, patahimikin mo ang paligid dahil magsisimula na ang pag-aaral. Si Job at ang hiwaga ng karunungang nagmumula sa pagdurusa. Sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala ni inakusahan man niya ang Diyos. Lobo 1:12. Ang kwento ni Job ay isa sa pinakamahiwaga sa Biblia. Isang lalaking matuwid, banal, may takot sa Diyos. Ngunit bagamat siya ay matuwid, siya ay ibinagsak sa napakatinding pagdurusa. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay na sa gitna ng kanyang sakit, ipinapahayag ng Diyos ang isang karunungan na tanging sa apoy ng pagdurusa maaaring ihayag. Nawala kay Job ang lahat. Ang kanyang mga anak, kayamanan, kalusugan, inakusahan ng mga kaibigan, pinanghinaan ng loob ng sariling asawa. Ngunit siya'y nanatiling tahimik at may takot sa Diyos. Bakit? Dahil may hiwagang nakatago sa lambak ng kanyang pagsubok, isang hiwagang naghihintay ng revelasyon. Sa Kabanata 28, binigkas ni Job ang mga salitang puno ng lalim. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan at saan ang lugar ng kaalaman? Pagkatapos niyang talakayin kung paanong ang tao ay nakakahanap ng ginto, apilak, safiro, ngunit hindi nila matuklasan ang tunay na karunungan. At pagkatapos ay idineklara niyang tanging Diyos lamang ang makapagpapahayag nito, at nagsisimula ito sa pagkatakot sa Kanya. Kapag ang lahat ay nawala, kapag wala nang natitirang lohika, plano, lakas, doon nagsisimulang tumubo ang tunay na karunungan. Hindi ito karunungan ng magandang pananalita, kundi isang tahimik na paniniwala, ang paniniwalang nagpapahinga sa Diyos kahit lahat ay tila nagtatapos. Ilang beses mo na bang naranasan ng sobrang sakit na hindi na sapat ang mga salita ng tao? Ilang beses mong naramdamang tanging ang Diyos lamang ang tunay na nakakaunawa sa laman ng iyong puso? Ang sakit ay hindi wakas. Ito ay sinapupunan kung saan nililikha ng Diyos ang kanyang karunungan. Si Job ay hindi lang nakaligtas, siya ay binago ng kanyang sakit. At sa huli, pinagpala siya ng Diyos ng higit pa sa kanyang nawala. Ngunit higit sa lahat, binigyan siya ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Noon ay naririnig ko lamang ang tungkol sa iyo, ngayon ay nakita. Napansin mo ba ang kahulugan nito? Ang pagdurusa ang siyang bumukas sa paningin ni Job. Nakita niya ang Diyos sa paraang hindi niya sana kailanman nakita kung hindi dahil sa sakit. Ngayon, mag-isip ka, maaari kayang ikaw din ay nasa ganoong daan.
Maaring ang sakit na dinaranas mo ngayon ay ang mismong pintuan papunta sa karunungang nais ibigay ng Diyos sa iyo. Si Jose, karunungang hinubog sa mga bilangguan ng kaluluwa. Kayo ay may masamang layunin laban sa akin, ngunit ginawang mabuti ito ng Diyos upang maisagawa ang kanyang layunin sa araw na ito, upang iligtas ang maraming tao. Genesis 50:20. Ang paglalakbay ni Jose ay isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng pagbabago sa buong banal na kasulatan. Isang paboritong anak, pinagkanulo ng sariling mga kapatid, ipinagbili bilang alipin, maling inakusahan, ipiniit at kinalimutan, si Jose ay tila isang taong isinumpa ng tadhana. Ngunit ang totoo, siya ay pinaghahandaan ng Diyos para sa isang karunungang hindi kailanman matututuhan sa ginhawa. Ang piitan ni Jose ay hindi lamang pisikal. Ito rin ay piitan ng kaluluwa, kabiguan, kalungkutan, kawalan ng katarungan. Ngunit doon sa dilim, sinimulang ibuhos ng Diyos sa kanya ang isang karunungang may bigat ng langit, hindi karunungan ng utak, kundi karunungan ng puso at pananampalataya. Hindi lumabas si Jose sa kulungan na may galit, lumabas siyang may pangitain, hindi siya lumabas upang maghiganti, lumabas siyang may habag. Ano ang nagpabago sa taong sugatan upang maging tagapagligtas ng maraming tao? Ito ang karunungan ng langit. Sa halip na maghiganti sa mga kapatid na nagtaksil sa kanya, naunawaan ni Jose ang plano ng Diyos. Hindi lang siya nagpatawad, nakita niya ang layunin sa likod ng bawat luha. Hindi niya nalimutan ang sakit, ngunit ginawa niya itong tulay ng pagtubos. Ikaw ba ay nasa piitan din ng iyong kaluluwa? Tila nakalimutan, pinagtaksilan, nawala sa mga plano? Pakinggan mo ito. Ang Diyos na kasama ni Jose sa kulungan ay kasama mo rin ngayon. Sa katahimikan, sa kawalan, sa gabi ng iyong kalungkutan. Natutong magpaliwanag ng panaginip si Jose sa kulungan kahit ang sarili niyang mga panaginip ay tila nawala na. Nagsilbi siya sa iba kahit walang nagsisilbi sa kanya. At dahil dito, itinaas siya ng Diyos at ipinagkaloob sa kanya ang isang karunungang nagligtas, hindi lamang sa Ehipto, kundi sa kanyang pamilya at sa buong bayan. Maaari kaya na ang sakit na pinagdadaanan mo ngayon ay ang paghahanda ng Diyos para sa isang layunin na higit pa sa iyong inaakala, na ang karunungang babangon mula sa iyong sugat ay magiging instrumento para pagalingin ng iba. Itinuturo sa atin ni Jose na ang sakit na tila naghukay ng ating libingan ay maaaring maging lupa kung saan itinatanim ng Diyos ang kanyang trono. Moises, ang disyerto bilang paaralan ng banal na karunungan, at tinalagaan ni Moises ang kawan ng kanyang biyenan na si Jethro, at siya ay dumating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Exodo 3:1. Si Moises ay isinilang sa kaguluhan, lumaki sa palasyo ng Faraon at inihanda sa karunungan ng tao. Ngunit sa disyerto, malayo sa karangyaan, sa papuri, sa kapangyarihan, doon siya tunay na inihanda ng Diyos. Matapos pumatay ng isang Ehipsyo at matanggihan ng sariling bayan, tumakas si Moises. 40 taon siyang nanirahan sa katahimikan, nag-aalaga ng mga tupa sa tuyot at tila walang saysay na lugar. 40 taon ng pananahimik, ngunit doon nagsimulang kumilos ang Diyos. Sa mismong disyertong iyon, nagpakita ang Diyos sa kanya. Hindi sa palasyo, hindi sa piling ng marurunong, kundi sa harap ng isang nasusunog na punong kahoy na hindi nauubos. Sa Horeb, sa gitna ng tila kalabuan, dumating ang liwanag. Bakit doon nagpakita ang Diyos? Sapagkat ang karunungan ng langit ay hindi dumadating sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng sugatang puso. Ang disyerto ay sumagisag sa paghubad kay Moises. At nang siya'y lubusang hubad sa sarili, doon siya pinuno ng Espiritu ng Diyos.
ang taong dating umaasa sa sariling lakas upang palayain ang kanyang bayan ay naging lingkod na pinili, hinubog ng panahon, ng pananahimik, ng presensya ng Diyos. Ikaw, ba'y nasa disyerto rin ngayon? Sa isang lugar na tila walang nakakakita sa iyo, kung saan tila walang silbi ang iyong mga talento, kung saan tila walang nangyayari. Maaring iyan ang Horeb mo, ang lugar kung saan sinusunog ng Diyos ang kanyang mensahe at tinatawag ka sa iyong pangalan. Si Moises ay tinanggihan, hindi pinansin, kinalimutan, pero siya ay nasa kalendaryo ng Diyos. At ikaw rin. Ana, ang karunungan mula sa mga luhang nagsisilang ng himala at siya'y napakapait ng kaluluwa at siya'y nanalangin sa Panginoon at nanangis ng labis. 1 Samuel 1:10. Si Ana ay isang babaeng baog, pinapahiya at hindi nauunawaan kahit ng sarili niyang asawa. Taon-taon siyang pumupunta sa templo na may pusong durog. Hanggang isang araw, hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang nararamdaman. At doon sa harap ng altar, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Ngunit ang hindi natin agad nakikita ay sa likod ng luhang iyon. Hindi lamang siya naghihinagpis, siya'y nagsisilang. Ang sakit ni Ana ay ginawang sinapupunan ng karunungan ng langit. Hindi karunungan ng tagumpay, kundi ng pagtalima. Hindi lamang siya humiling ng anak para sa kanyang sarili. Ipinangako niyang ang anak na iyon ay iaalay niya sa Diyos. Kung ako'y pagkakalooban mo ng anak, siya ay iaalay ko sa iyo habang siya'y nabubuhay. Anong uri ng karunungan ang nagpapalit ng personal na kagustuhan tungo sa banal na pagsuko? Karunungang ipinapanganak lamang sa altar ng pagluha at dininig siya ng Diyos. Ang anak na isinilang ni Ana sa gitna ng pag-iyak ay si Samuel, propetang nagpahid ng mga hari, lalaking nakarinig ng tinig ng Diyos habang bata pa. Hindi lang siya pinagkalooban ng himala, siya ay ginawang bahagi ng plano ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Maaaring ikaw rin ay nasa panahon ng luha, mga dasal na walang salitang lumalabas, mga gabing walang katahimikan, ngunit tandaan mo, bawat luha ay nakikita ng Diyos. At maaaring ginagamit niya ang sakit na iyan upang magbunga ng himalang makakaapekto sa iba. Ang karunungan ni Ana ay hindi mula sa maraming sinasabi, kundi mula sa kaalamang kung kanino dapat ibuhos ang puso. At iyon din ang nais ng Diyos mula sa iyo ngayon. Ang huwag mong dalhing mag-isa, kundi isuko mo sa Kanya, David, ang yungib bilang lugar ng kapahayagan. Kaya si David ay umalis doon at tumakas sa yungib ng Adulam. 1 Samuel 22:1. Si David ay pinahiran na bilang hari. Mayroon siyang pangako, mayroon siyang tagumpay, mayroon siyang pabor mula sa Diyos. Ngunit bago niya marating ang trono, kinailangan niyang dumaan sa madilim na daan. Daan ng pagtakas, ng pag-uusig, ng pag-iisa. Daan ng yungib. Ang Adulam ay hindi lamang kuweba. Ito ay simbolo ng puso niyang sugatan, isang tahanang pansamantala ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ngunit doon, sa lamig at katahimikan, isinulat ni David ang mga salmo. Doon siya tumangis, doon siya sumamba. At doon niya natuklasan ang isang karunungan na hindi matututuhan sa palasyo. Itinuro ng yungib kay David ang isang mahalagang bagay, na ang presensya ng Diyos ay maaaring mas totoo sa katahimikan ng pagdurusa kaysa sa kasiyahan ng tagumpay. Na ang lakas ng kanyang pamumuno ay hindi magmumula sa espada, kundi sa tuhod na nakaluhod. Hindi sa titulo, kundi sa pusong durog. At doon, sa kanyang pagdurusa, nagsimulang lumapit ang mga taong sugatan, mga inapi, may utang, mga desperado. At si David, na sugatan din, ay naging kanlungan ng mga tulad niya. Nagsimulang mamuno habang siya'y sugatan. At ito ang isang dakilang hiwaga. Madalas, ginagamit ng Diyos ang ating sakit upang ibangon ang iba. Ikaw ba'y tulad ni David sa iyong sariling adulam?
Tila nakalimutan, kinulong ng takot, naghihintay ng liwanag. Maaring iyan mismo ang pinakahihintay mong lugar kung saan babaguhin ng Diyos ang iyong pagkatao. Ang David na pumasok sa yungib ay hindi na siya ring lumabas. Siya'y lumabas na may pangitain, karunungan at pusong handa para sa trono. Pedro, ang sakit ng pagkabigo bilang daan patungo sa karunungan ng biyaya. Lumabas siya at nanangis ng buong pait. Lucas 22:62. Si Pedro ay matapang, masigasig at puno ng pag-ibig kay Jesus. Siya ang naglakad sa tubig. Ang unang kumilala na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Ang nagsabing hinding-hindi niya iiwan ang Panginoon. Ngunit siya rin ang tumanggi sa kanya 3 beses. Hindi sa harap ng mga sundalo, kundi sa harap ng mga tagasilbi, kababaihan, mga karaniwang tao. Tinanggi niya dahil sa takot, sa pagkalito, sa hiya, at nang tumilaok ang tandang, nagtagpo ang mata ni Pedro at ni Jesus. Doon, gumuho ang kanyang mundo, ngunit dito nagsimula ang isang malalim na karunungan. Dahil si Pedro ay hindi tumakas, ni hindi tinalikuran ng lahat, siya'y tumangis. At ang luha niyang iyon ay luha ng tunay na pagsisisi, luha ng pagbabago. Doon natutunan ni Pedro ang isang mahalagang aral, na ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa ating pinakamalalim na pagkakamali. Na ang karunungan ng langit ay hindi nasusukat sa kakayahan, kundi sa kababang loob at pag-asa sa awa ng Diyos. Matapos ang muling pagkabuhay, hinanap siya ni Jesus, hindi upang siya'y hatulan, kundi upang ibalik ang kanyang dangal. At ang lalaking minsang tumanggi sa kanya ay siya ring unang nangangaral sa araw ng Pentecostes. Ang dating natakot sa isang alila ay naging mangangaral ng libu-libong kaluluwa. Paano nangyari ito? Dahil si Pedro ay pinalambot ng sakit, ngunit ginabayan ng biyaya. Hindi na siya ang lalaking mabilis magsalita. Siya na ngayon ay tagapagsalita ng Diyos, puno ng pag-unawa at tawa sa kapwa. Ikaw ba ay nasa lugar ni Pedro ngayon? Puno ng pagsisisi, pinapahirapan ng alaala ng pagkakamali. Tandaan mo, hindi ka itinatapon ng Diyos. Iniaangat ka niya. At mula sa pagkadapa, ginagawa niya tayong kasangkapan ng kanyang kapangyarihan. Jacob, ang sakit ng pakikipaglaban na nagbago ng pagkakakilanlan at sinabi niya, hindi kita bibitawan malibang ako'y iyong pagpalain. Genesis 32:26. Si Jacob ay isang lalaking minarkahan ng panlilinlang. Mula pa sa sinapupunan, siya'y nakikipagtagisan na. Lumaki siyang mapanlinlang, tumatakas, ginagamit ang kanyang katalinuhan upang makuha ang pagpapala. Ngunit dumating ang sandali na tila guguho ang lahat ng kanyang itinayo. Muling makakaharap niya si Esau, ang kapatid na kanyang nilinlang, at sumiklab ang takot, ang guilt at ang kirot ng nakaraan. Sa gabing iyon, mag-isa si Jacob at biglang may isang misteryosong lalaki o Diyos mismo na lumaban sa kanya hanggang madaling araw. Isang tahimik ngunit malalim na labanang espiritual. Sa gitna ng pakikipaglaban, hinipo ang kanyang balakang at siya'y napilayan. Lumabas siyang sugatan, ngunit bitbit niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anuman. Isang bagong pangalan. Hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel. Ang nakipaglaban sa Diyos at nagtagumpay. Paano nagtagumpay ang isang taong nakipaglaban sa Diyos? Hindi ba't iyon ang siguradong pagkatalo? Hindi, sapagkat ang kanyang tagumpay ay hindi sa lakas, kundi sa pagsuko, sa pagpupursiging hindi bibitaw, sa hangaring higit pa sa pagpapala, hangaring mabago. Ilang beses na ba tayong nakikipaglaban sa ating kalooban, sa Diyos, sa ating nakaraan, sa sarili nating kahinaan? Ngunit kapag hinipo tayo ng Diyos, minsan sa pamamagitan ng sakit, ng pagkasira ng plano, ng pag-iyak sa gabi, hindi ito upang tayo'y wasakin. Ito'y upang tayo'y baguhin.
Hindi na muling lumakad si Jacob na katulad ng dati. May pilay na siya, ngunit may pangalan na rin siyang hindi na mabubura, Israel. Ang kaaway ng kanyang nakaraan ay naging daan patungo sa kanyang tunay na katauhan. Ikaw ba'y nasa gabi ng iyong pakikipaglaban? Marahil, kagaya ni Jacob, malapit nang sumikat ang araw. At sa pagputok ng liwanag, baka buhat mo na ang pangalan at karunungang hinubog ng Diyos mismo. Si Jesus sa Getsemani, ang karunungang dumadanak ng dugo para sa kaligtasan, at siya'y nasa matinding paghihirap, kaya siya'y lalong taimtim na nanalangin, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Lucas 22:44. Walang sakit ng tao ang maaaring itumbas sa sakit ng Getsemani. Ang tahimik na halaman ng iyon, sa ilalim ng dilim ng gabi, ay naging entablado ng pinakamatinding labanan sa espiritual na kasaysayan. Hindi laban ng mga espada, kundi laban ng loob at kalooban. Laban ng laman at espiritu. Laban ng pagnanais na tumakas at ang kalooban ng Diyos. Doon, si Jesus, ang anak ng Diyos, ang walang bahid dungis na kordero, ay lumuhod sa matinding pagdurusa. Siya'y pinagpawisan ng dugo. Siya'y tumangis ng buong lalim. At sa kabila ng lahat, nanalangin siya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod. Ang pinakadakilang karunungan ng langit ay nahayag doon sa pagitan ng mga luha at pighati, ang pagpapasakop. Ang lubos na pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng takot. At ipinakita sa atin ni Jesus na ang tunay na karunungan ay hindi sa dami ng nalalaman, kundi sa kakayahang sumunod kahit masakit. Sa Getsemani, itinuturo ni Jesus na may mga sakit na hindi inaalis kundi binabago, na ang pagdurusa ay hindi laging tanda ng pagkakalimutan ng Diyos, kundi paghahanda sa kaluwalhatian na paparating. Hindi siya lumabas na hindi sugatan, lumabas siya na determinado. Hindi huminto ang sakit, sa katunayan lalo pang tumindi. Ngunit hindi siya tumalikod, dahil nakita niya ang nasa kabila ng krus. Ikaw, ako, ang kaligtasan. Ilang beses mo nang naranasan ang sarili mong Getsemani, iyong mga sandaling akala mo'y hindi mo na kaya, iyong mga panahong tila masyado nang mabigat ang lahat. Alalahanin mong nandoon na rin si Jesus, at dahil siya ay nagtagumpay, maaari ka ring magtagumpay. Ang karunungan ng Getsemani ay karunungan ng pagtalima, ng pagtitiwala kahit nasasaktan, ng paglakad kahit nangangatal, ng pagsunod kahit hindi nauunawaan. At ang karunungang iyan ay iniaalok ng Diyos sa iyo ngayon. Narating mo ang wakas ng paglalakbay na ito. At ang pagdating mo rito ay hindi basta aksidente. Ipinapakita nito na ikaw ay isang taong tunay na naghahangad ng Diyos, sapagkat kaunti lamang ang may lakas ng loob na manatili hanggang sa huli. Lalo na kapag ang paksa ay hindi aliw, kundi ang katotohanang humuhubog ng kaluluwa. Ngayon, natutunan mo na ang pinakamalalim na karunungan ay madalas hindi ibinubunyag sa kasaganahan, kundi sa gitna ng sakit. Sa mga sandaling tayo'y umiiyak ng mag-isa, sa mga gabing hindi natin maintindihan ang dahilan ng ating dinaranas, sa mga oras na ang tanging meron tayo ay pananampalataya. Nakita mo kay Job, kay Jose, kay Moises, kay Ana, kay David, kay Pedro, kay Jacob, at higit sa lahat kay Jesus, na ang sakit ay hindi wakas. Ito ay proseso, ito ay daan, ito ay bukal ng karunungang walang makaaabot, maliban sa mga handang lumuhod at tumangis sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay umiiyak ngayon, huwag mong ikahiya. Kung ikaw ay nasa disyerto ng pananampalataya, huwag mong sukuan ang sarili, sapagkat maaaring ang mismong sandaling ito ng iyong kahinaan ay siyang binubuksan ng Diyos upang ipasok ka sa panibagong yugto ng espiritual na karunungan.
Kung natapos mo ang pag-aaral na ito, ibig sabihin ay may layunin ang Diyos sa iyo. Hindi niya sinayang ang mga minutong ito. May itinanim siya at panalangin ko ito ay sumibol sa pananampalataya, sa pag-unawa at sa pagtanggap ng kanyang kalooban kahit ito ay masakit minsan. Kaya ngayon, bago mo tapusin ang lahat, manahimik ka sandali. Ipikit mo ang iyong mga mata. Hayaang dumaloy ang natitirang himig. Huwag mong madaliin ang pagtatapos. Sapagkat minsan, sa katahimikan, doon nagsisimulang magsalita ang Espiritu ng Diyos. Naway pagpalain ka ng Diyos. Naway ang sakit mo ay maging binhi ng karunungan. At naway magpatuloy ka sa paglakad. Kahit hindi mo pa nakikita ang dulo, dahil alam mong ang kamay ng Diyos ay hindi kailanman bumibitaw. Taimtim na pakikinig. Tahimik na panalangin, pagpapagaling sa kanyang presensya.